Hindi pwede puro Ilonggo, may mga Tagalog tayo ng kapatidan. Purihin mo Panginoon at tayo ay nakarito upang magbigay ng puri sa Diyos, maglingkod at magka-fellowship natin ng Panginoon. Praise the Lord. At magkita-kita na rin tayo mukha sa mukha. So, dalayan kita Ginoon. To God be the glory, mga Jesus. Sa name of the Lord Jesus. Kinilig ko sa matugay ngayon para mga pangamit kita at mga pumukong sa gilayon. Ang akong napagabas na ako ng Panginoon dito, chapter 19, verses 7 to 8. God, okay, aton hopefully kung lagas atong proyekto. Kasama ko din sa atong Bible, ang atong Bible na ginpagkita ko ni Pastor Carlos, may lugaraan na tayo ng Bible ni. Mga almost 30 years na nakakatanan na mga ano niya. So, masahat ko din mga katulad. Bugna, 19 City, Tutubutso. Magkalipay kita, kag magkasadya, siglakas, kag maghimaya sa iya. Kaya ang kasal sa murdero nagabot. At nakaawa na ang iyang nobya. Dinhatag sa iya ang pagpanapot sing lino nga manipis nga masigat ang lubos. Kaya ang lino nga manipis amo ang mga buhat nga matarong sa mamabalaan. Amen. Kaya magpapakawil kita, Ginoo, labing kamahanan ka sa matanan. Kaagyari kami sumong nag-tipon Ginoo sa ilalong sa iyong paghinapot. Hallelujah, Father. Daw hindi maasoy ang kalipay nga tudong subong sa among tagipusoon, Ginoo. Hallelujah. Daw hindi ma-explain ang Diyos tungod nga mga malaan, ang mga tinawag, ang mga anak sa Diyos. Hallelujah. Ani subong nagkakita ay kami sinawong ang nawong ang among pinalangga. Ang among pinalangga ang bishop ari ng subong Ginoo nga nagdapit sa among dala sa pagbilan. Hallelujah, Diyos. Daw, hallelujah, sa palawig ng Ginoo niya na kami sa gihapon ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat Ginoo sa privilege, sa chance nga maalaga ang mga sa mga aturan. Hallelujah. Ginoo, hallelujah. Ikaw gid ang mga pangusa, ikaw gid ang mga gamit Ginoo para sa kahimayaan sa imong ngalan ng Diyos. Tubuha kami na lang, dugamit na kinalaman kalipay kung pa sa pagpamalaga din ako Diyos sa iyo. Hallelujah sa lambing, kapanan mo ngalan, ginapo, ginasali, ginapugin ang tanan. Lord Jesus Christ. Amen. Jesus, hallelujah. 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 Lingkod na ka mga kautugan. So, 30 minutes preaching. Kagalayaw ng Diyos. Kay ari kita mga udod. Kami, nagmata kami kanina. Alas 3 pa lang. Imedya sa kaagahon. Kagalayaw ng Ginoo kay nakalampot kami diri sa safe and sound mga kautugan. Hallelujah, God. Ang akong nadarama na saya, halos hindi ko ma-explain mga kapatid. Tungod nga sanggin, tawag ako sa Ginoo, sanggin ako sa Ginoo sa iya, ilan naging gamit ng atong pinalagat na bishop. Kung bibilangin halos mahigit na siguro 30 years. At nakita ko ang mga matanda na sa akin na nang dumating ako sa Panginoon, pastor na si Pastor Barros. So kung makita ko sila mga kauturan, parang tumatalon-talon sa tuwa ang puso ko mga kauturan. Na nandito pa rin hanggang ngayon. Nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon mga kauturan. Kani wala ikit sa rason, kaya hindi kita magpangalagad sa Diyos.
binasa, siguro mga kapatid, wala nang mas sasaya pa. Wala na siguro mas excitement pa, maliban na ang hinihintay natin ay darating na. Diba? Amen? Ito ang ito ang pinaka lahat sa lahat na yung hinihintay mo, dumating na. Amen? So, ang pinaka kadahilan kung bakit tayo nagpapatuloy mga kapatid, kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, kahit ano ang sitwasyon, kahit ano ang sirkumstansya, amen, kahit ano ang kalagayan natin, ang pinakadahilan, ang pinakarason nga kita nagapadayon, kay gusto natin nga ang bata ang Ginoo sa tawaan ng pagkulan, sa iyang mapagkakuan ng pagkulan. Hallelujah, kay amo siya ang pinakadinsaan sa Diyos. Amo siya ang pinakadinsaan sa mga patulan nga magalakad siya, mag-primaral sa natong kapurian, kahit magabalik siya, kahit kuhapon niya kita mga patulan. So, amo ni siya ang pinakahintay natin mga kapatid para mabukos, mabuo ang lahat-lahat. Hallelujah! Ang hindi matagos na kalipay, ang tanan-tanan arat na, ang tanan na ginapaabot na, ang tanan ng mga sacrifices, ang tanan ng mga pag-andos na, ang tanan-tanan ng mga pagtatyag, mga sakit, mga karamdaman na dinaanan natin, once na dumating na itong Panginoon na ating hinihintay na mga kapatid, lahat tapos na. Pagkatapos na lahat ito. Amen. Kaya may paghahanda. Amen. Ang paglilingkod natin mga kapatid ay isa itong paghahanda sa Mateo. Ang Mateo Kapitulo 25. Ikot ko lang na ikot. Ihapulin na lang na ating dito sa Mateo 25. Di ba may paghahanda? No, hindi pwede na magsasabi ka lang na maghihintay ako sa Panginoon. Pagdating ng Panginoon, okay na ako. Pagdating ng Panginoon, prarapturin niya na ako. Kukunin niya na ako. Hindi ganun. Amen? Walang ganun. Walang ganun. Pwede sa panaginip mangyari, pero hindi totoo yun. Amen? Sa Amerika ka lang, halimbawa ka lang, sa Amerika lang ha, pupunta ka sa Amerika, hindi pwede na sabihin mo na, bukas punta tayo ng Amerika. Diba? Hindi pwede. Lahat ng mga documents, lahat ng mga kailangan mo, i-comply mo, at pagka na-comply mo, punta ka doon sa katulad sa pinuntahan namin ni Mrs. at saka ni Ching ang anak ko na doon sa nabagaran sa Amerika, paaralin ng pinsan niya na fashion model doon sa Amerika. So, hindi ako pumayag na pumunta siya kasi lang. Gusto ko sumama ang mama niya kasi kung sabi ko, kung kalooban ng Panginoon na makalis kayo, hindi alis kayo. Pero katakot ang i-comply mo, pumunta, bago alam pupunta ng Amerika. Grabe mga kapatid, lipad na kami, mga tanan ng mga requirements, tanan ng mga, lagay ka pa ng pera sa bangko, lahat ng mga requirements na kailangan, i-comply mo, punta na kami, lipad na kami, hotel na kami doon malapit sa ano yun? North, Boulevard na parang sa US Embassy, hindi ko alam kung gano'n, hindi ko naman talaga swito. Alam, hotel na kami doon, pagka umaga, bisita, ligo na, kasi may schedule sa US Embassy, may yung parang kung maukihan ka o hindi. Mga kapatid, ang daan nila, mga documents, ang dami-dami. Alam, dyan ko nakita, ang dami-dami, pila. Sabi ko, ang dami palang gusto umapak sa Amerika. Wala, ang pila, sobrang haba. Ilang pila na gano'n.
Israel? O di ba sabi niya, hindi ninyo ang sa Ilocos, hindi ninyo ang paghibalo sa mga panagpagkatiyo naman, balikan mo, bumalik kayo, hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Amen? Acts chapter 1, verse 8, and you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Amen? Ang isang sangka, mga kapatid, ang isang sangka, bakit? Makakareceive ka, makakatanggap tayo ng kapangyarihan. Power after the Holy Ghost is come upon you. Ito pala ang isang sangkap na dapat natin i-comply. Amen? Hallelujah. Kasi, sino pa naman tayo na mabago natin ang sarili natin? Hindi natin kaya yun, di ba? Halimbawa, umalayan, mula pagkabata mo, hanggang tumanda ka na. Ako lang, na-convert ako. Naatay ako ng ating elder. Mga 4th year high school ako. Imagine mo, ang 4th year high school, matigas na, may paninindigan na, matigas na ulo. Hallelujah! Hindi nga lang ako pinagtsagaan ng ating bishop, baka siguro ngayon, wala na ako eh. Amen? Kaya dapat natin, ako, sa harap ng Panginoon, hanggat nabubuhay ang ating bishop, respetuhin ko siya, kagalangin ko siya, dahil siya ang ginahanap ng Panginoon sa akin. Hallelujah. So, ang tao may nature, may attitude ito. Di ba ang bata lang, lalo na kung tumanggap ka sa Panginoon ng edad mo, 20 na, 30 na, sobrang tigas mo na. Sobrang tigas mo na. Matigas ka pa sa marmol. Di ba? Walang kakayanan ng tao na baguhin ang sarili niya. At wala rin tayong kakayanan na lumapit kay Kristo. Nasabihin mo, Panginoon, lalapit na ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo ngayon. Hindi ganon. Walang ganon. Amen? Darating ang Holy Spirit, darating ang Holy Ghost, at pagdarating ang Holy Ghost sa buhay natin, mga kapatid. Yan siya ang magiging dahilan na magiging tahamak tayo. Pagdating ng Holy Spirit, ang pinakadapat kay comply, pagdating ng banal na Espiritu, yan ang pinakarason na magiging conqueror ka. Amen? Yan ang pinakarason, ang pinakadahilan na magiging overcomer ka. Amen? Marami na akong sa experience ko na bata pa ako, marami na akong nakikita, mga kapatid. Tao na gusto maglingkod sa Panginoon. Naawa ako. Gusto ko maglingkod sa Panginoon, talaga gusto ko. Pero hindi niya ma-overcome, hindi siya ma-overcome sa kanyang buhay. Na ako, marami na ako nakikita. So maawa ka na lang dahil, di ba, dapat may overcoming spirit tayo. Overcomer ka eh! Sa'yo, pagka-overcomer mo na wala ka lang naman overcoming spirit. Amen? So kung darating ang langis, darating ang Holy Ghost, magkakaroon pala tayo ng overcoming spirit. Amen? Makonquer natin ang dapat natin na conquer. Amen? Kahit hindi mo na sadyain, hindi mo na sadyain na sabihin mo, magiging sisikapin ko na magiging matuwid ako ngayon. Matuwid na talaga ako ngayon. Hindi na ako magsasalita ng ganito. Hindi na ako magmumura. Lahat na gawin ko. Pagsikapan ko. Hanggang kailan mo yan kaya? Di ba? Hanggang kailan mo yan kaya? Pero pagka dumating ang banal na Espiritu, mga kapatid, pagka dumating ang banal na Espiritu, siya ang magtutuwid ng buhay mo. Lalapit ka sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos, ihintayin mo ang lahat ng pangako ng Diyos. Amen. Message mga kapatid, saglit lang, ang 1957, 03
ano? Amen? Paano? Paano? Ang paglilingkod natin sa Diyos, ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Amen? Noon, di ba, hindi pa tayo sanay makinig ng salita ng Diyos? Hindi na tayo sanay manalangin. Hindi ka natin alam magpuri sa Diyos. Nung taga-convert ka na ako, nahihiya ako magpuri, makita ako ng mga kaibigan ko, nag-release, ano ako ng kamay. Yung nagkaganyan ng kamay sa pagpupuri. Sabi ko, nakakahiya naman ito. Nakakahiya magpuri sa Diyos kung maganda-ganon ka. Amen? Oo, nakahiya ako. Hindi ko alam manalangin. Ano ba yung manalangin? Siyempre kung baguhan ka pa lang, hindi mo naman talaga alam manalangin eh. Amen? Hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano maglingkod sa Diyos. Pero ang ginaganda lang ng Diyos, mga kapatid, ang ginaganda lang, kasi pinapaano ka niya eh. Pinapag-grow ka niya ng pinapag-grow. Gamit ang kanyang mga manggagawa. Gamit ang kanyang mga sa paligid mo. Hallelujah! Paglilingkod mo, hindi mo pinipilit. Basta nandyan ka lang. Hallelujah! Hindi mo pinipilit. Ako, ginusto ko na maging pastor ako. Hindi ko naman ginusto na maging pastor ako eh. Hindi ko nga ito pinangarap eh. Noon, naalala ko, young people lang ako ni Madre. O ngayon, napansin ko, pastor na pala ako ngayon. Hallelujah! Patuloy lang kapatid! Patuloy lang ng patuloy! Patuloy lang ng patuloy! Banal na Espiritu na ang bahala sa'yo! Hallelujah! Basta patuloy ka lang ng patuloy mga kapatid. Amen? So, power to demonstrate ang Holy Spirit meron siyang kapangyarihan. Wala sa atin na ang Diyos yan. Meron siyang kapangyarihan na ma-demonstrate. Amen? Katulad ng wala tayong electric fan, lahat aircon. Di ba ang electric fan pwede kong sabihin sa inyo, ito, electric fan ito, umiikot ito. Sasabihin naman dito sa akin, paano? Pagka umikot ito, makakomfort ka kasi may hangin. Gusto mo patunayan ko sa'yo? Pa-plug ko sa power, on ko siya, magde-demonstrate siya ngayon, may ikot, may hangin. Tapos sabihin ko ngayon, ano? Malamig pala, maganda. Di ba? May power of demonstration. Mga kapatid, kaya nga nagpatahalaga ng Holy Ghost dahil siya lamang ang makakagawa sa buhay natin na i-demonstrate sa buhay natin ang salita ng Diyos. Siya lang din ang makakagawa sa buhay natin na ma-overcome natin ang dapat natin i-overcome. Mananampalataya ka na lang kasi. Mananampalataya ka, huwag mo lang labanan. Basta pag sinabi ng salita ng Diyos na ganito, pananampalatayanan mo lang. Sige lang, patuloy lang. Patuloy lang. Maya-maya kunti ang paninigarilyo mo. Wala na yan lasa. Maya-maya kunti ang pag-iinom mo. Sabi mo talaga, parang wala naman ito. Lasa, mapakit naman ito. Parang hindi ko na gusto. Kaya pala, kumikilos na ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Mag-conquer mo na lang kapatid. How can I overcome? How can I overcome? Mag-message mo kapunan. Kaya kasi ang isa sa pinaka-importante. Ang isa sa pinaka-importante rin ang message ng prophet. Bago tayo makasalubong sa Panginoon, puntahan mo natin ang message ka how can I overcome. Importante kayo, di ba? Amen. Yaman natin naman na naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Hindi, tingnan natin kung paano tayo magtagumpay. Amen? Kasi dapat, sabi ng iba, dapat sigurista. Pero dapat, ang sa atin naman, dapat naninisigurado talaga tayo. Amen? Maya-maya, asyon ka na. Dadala ka sa rapture. Hindi pala. O, di ba? May nakausap na ako na ano daw siya, naiwan daw sa rapture. Nag-aginip na naiwan sa rapture. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, ang ginawa daw niya, talon daw siya ng talon. Talon daw siya ng talon. Ang mapon mo na narinig
medyo paakyat na konti. Okay, just remember, how can I overcome the message? No? Please bear with me. 1963, 08, 25, 40. Just remember, you're living for God. Amen? You have one objective. You have one objective, and that's Jesus Christ. Amen? Outside of that, there's nothing else counts. Amen? Dapat ang priority natin sa buhay natin, ha? The team, no? Si Christ. Then secondly, for your family. Amen? Then thirdly, for yourself. First, for God. Next, for your family. And next, for you. You're number 3. That's the end of the road. Put yourself last. Amen? Hindi. Amen? Importante ka. Napaka-importante na message. Medyo mga-awkward ako na kung sa pagsalita. Gusto ko i-mix ang Tagalog kasi yung mga Tagalog tayo nakapatira. So, pagpasensya na ng konti, medyo ma-awkward sila ng konti. So, mga kapatid, una, Diyos. Tama? Ikalawa, family. Ikatlo, ang iyong sarili. Amen. Na gusto mo maglingkod sa Diyos? Okay na ko dyan. Gusto mo magpatuloy sa Diyos? Okay na ko dyan. Mga kapatid, dapat isaalang-alang natin. Pangalawa, pamilya. Amen. Ang aking asawa, preschool teacher na siya. Nung naging preschool teacher siya, doon ako alam ng marami na siyempre mga bata ko na nasimilan sila, pinakatid ko siya, susunduin ko siya, pag minsan pagkatanong ko sa kanya, dito ko nalaman mga kapatid, doon ko nalaman na napaka-importante ng family sa society. Doon ko nalaman mga kapatid sa kanyang trabaho. Kasi kung minsan, ang itong family na ito mga kapatid, kung minsan, nakakaligaan. Amen? Kayo mga young people. Oh, di ba ang sabi dadalhin ko na ito kasi minsan na naman tayo magkita. So mga young people, no, ang family, kung minsan, di ba ako, gusto ko sabihin kasi, tatay din ako eh. Mapagulang din ako eh. Oh, sa mga young people, makikita natin, kahit doon sa amin, di ba, sa mga young people, halimbawa, pinapaaral ng magulang, na tapos magpaaral ng magulang sa kanila. Siyempre, ang mga sacrifices ng magulang, hindi basta-basta. Lalo na doon sa amin, na nasa bukirin kami, hasidra. Hindi basta-basta ang sacrifices ng mga magulang, mga kapatid, para lang mapaaral ng mga anak. Kaya nga gusto ko ito sabihin. Di ba kung minsan ang mga anak natin, kaya mga anak, makinig kayo. Amen? Kasi ano mahalaga niyo ang hirap ng mga magulang yung mag-aaral kayo ng mabuti? Hanggat wala pa si Lord kung ano ang pangarap niyo, abutin niyo. Amen? Ano bang gusto niyo maging? Maging engineer? Hanggat wala pa si Lord, hanggat kaya pa. Amen? Kung ano gusto niyo? Maestra? Education? Hanggat wala pa si Lord. Pagsikapan, amen? Lahat gawin mga kapatid. Pagka nagawa niyo yan, kapag nagawa niyo yan, pwede niyo masilip ang family. Pwede niyo maging ito. Yung mga anak ng mga young people, alam mo mga young people ngayon sa ating panahon, halos na makikita mo sa social media. Di ba mga kabataan ngayon, iba na? Naiba na sila ngayon. Oo, halos di ba, hambal, mga pwede na, ibalik tayo ng ang kasalanan na mga magulang, respetuhin niyo ng inyong anak. So, hindi mo naman, mga kapatid, basta lang ha, mga young people, alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo yung sinasabi ko mga young people, kailangan niya sa paglilingkod niyo sa Diyos.
ninakaw yan, mga lahat, kutsi ninakaw. Amen? Hallelujah! Kaya, pagsikapan natin ng mabuti, hindi na ako masyado ang kain ko. May gusto lang ako tumukin mga kapatid. So, ang isa na sigurado, kita mga kapatid, ang una, paglingkuran natin ng Diyos. Amen? Gawin natin ang pinaka-best para sa Diyos. Tapos, family. Mga anak, mga mama, ang mama, sabi nga, ilaw ng tahanan mo, na ang papa, haligin ng tahanan. Tapos, wala naman papa, may nakita ako nila kung pasabay sa mga anak, kilala na sa Kristiyano, lalo na mga anak sa Diyos. Pero ngayon, ang mga anak natin, kung minsan, parang hindi natin sila masabay. So, ang may dapat natin tuturan ng kunti ang mga anak. Amen? So, alalahanin mo lang, sabi ni Rizal, iba mo ng kunti, sabi ni Rizal, na mga anak, mga kabataan, kayo ang mag-asa ng bayan na huwag niyong ibahin na maging problema kayo ng bayan. Dapat mag-asa kayo ng bayan. Magsikap ng mabuti lahat gawin para sa family. Amen? Isipin nyo na ang sarili mo, dapat ilagay mo yan sa pangatlo. Amen? So, sa mga magulang naman, amin naman ng mga magulang, hindi naman kami nag-expect ng bayaran nyo kami. Lahat sa mga ilan nyo sa amin eh. Amen? So, bagay lang na may bigay. Isang bagay na maganda na magkiramdam tayo sa anak. Ito, i-share ko na isang bagay. Kasi may nagsabi sa akin ni magulang eh, na isang pinakamagandang nang namin daw, nang pagka binibigay ka daw ng anak mo nang hindi ka humihingi. Hindi mo kailangan nagbalimos. So, pag-ibig ba? Sabi niya, ang sarap sa pakiramdam. Ano ko ba? Kinig ka sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na binibigay ka ng anak mo na hindi ka humihingi. Na hindi tayo na hihingi ka pa. May nagsabi niya sa akin ng mga kapatid. So, mga kapatid, kailangan natin magpatuloy. Amen? Isang bagay lang kasi gusto ko ilagay sa overcoming conqueror power kay na ano sa psychology, kasama ng mga sa Christian psychology, tingnan lang natin kadali para makapusin ko agad sa magtatapos na. Limited lang tayo. So sa psychology ng mga kapatid, hinalimbawa niya yung ang tao, ang buhay natin, parang hinalimbawa niya sa palabas. So gusto ko tingnan sa makadali. So itong palabas, may tatlong bagay siya na emphasize. Ang una is viewer, ang ikalawa, actor, actress, at saka ang ikatlo, scriptwriter. So, sa buhay na yan, sabi ko maganda siya na pag-usapan natin ng kailang segundo lang. Kasi sa viewer, wala ka naman talagang magagawa kung viewer ka, di ba? Sa palabas. So may mga tao pa na viewer in life, kung tawagin nila. So, kahit sa ating paligid, makikita rin naman natin na, di ba? Hindi ko lang masyadong kasi baka ma-discriminate, hindi maka-alala ko ng discrimination. Pero may mga viewer in life talaga. Di ba ang viewer, nanonood ka? Pagka nanonood ka, di ba? Ang artista, inaapi-api. Kahit anong consumption mo, di ba wala kang magagawa? Sige na, sabihin mo lang! Sige, gantihan mo! Hanggang sabi ka lang sabi, hindi ka naman sinusunod. Tapos, pagka nasa likod ng halaman, sabihin mo, lumingon ka! Lumingon ka! Nasa likod mo ng halaman. Hindi ka naman sinusunod. Meron mo tayo yan. At ay meron ko, likod na nilig niya ako eh. Pero totoo lang, tayo hindi mo talaga yun. Mayroon ang viewer nila. So, mga kapatid, mga people, meron din kitawag actor nila. Ang actor, ito ang mga kumikilo siya sa by script. Yun lang ako nagkakastor sa pintuhan na sa ating maglilingkod, sabi ko, halaga pinag-usapan ka ng bagay. Sabi ko, sa aking maglilingkod, ayaw ko na maging artista. Ang kilos ko lang, madumanda lang, scripted. Kailangan sumitangot ka din, ha? Sa part na yan, kailangan sumitangot ka. Hindi ka nakasinakot. Sabi, sumitangot ka eh. Alam naman, sige,
script writer, ako director. Bakit? Kasi ang script writer, may kapangyarihan siya na ibahin kung ayaw niya ng kwento. Pangit, ayaw ko. Ibahin ko. Amen? Parang bakit parang ganito? Ayaw ko dito. Delete, erase. Gandahan ko ito. Amen? So, sabi doon, may mga script writer and director. Amen? So, ang nakikita ko, ang Holy Ghost, mga kapatid, ang Holy Ghost na may aral siya ng pangyarihan na baguhin tayo. Amen? Pero, nasa atin rin ang pagsunod. Amen? Nasa atin rin siyempre ang pagsunod. Para makakilos ang banal na Espiritu. Amen? So mga kapatid, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Lahat. Ako, parang naiiyak ako usap namin kanina, sabi ko parang ang tagal-tagal na pala. Ano ba, Pastor Carlos? O nang convert ko, dito, doon kami dinala ng ating bisyak sa Concepcion. Doon ako ng training ground namin eh. Doon ako bilang eskwala sa ilong sa Concepcion. Tapos parang ang sarap lang namin, parang ang sarap isipin na hanggang ngayon mga kapatid, sa biyaya at kapag ng Diyos, tayo pa rin sa paglilingkod. Hallelujah! Na ang pinaka-purpose para hintayin ang Diyos. Para paglingkuran siya. Nakita natin ang purpose natin sa buhay. Di ba ayan mo naman talaga ang purpose natin sa atin? Makita natin ang purpose natin sa buhay. At paglingkuran siya mga kapatid. Amen? So paglingkuran mo siya. Magpatuloy ka lang. Anong man ang hinaharap sa buhay. Anong man ang kabigatan. Anong man ang problema. Anong man ang pinapasan. Mga kapatid, patuloy. May isa tayong kaobjekte. Si Lord Jesus Christ. Isa natin kaobjekte. Nakasama tayo ng Panginoon sa kanyang pagdating. At pagkahinti tayo nakasama dyan. Wala na. Para sa akin, yung Diyos. Hindi tayo mga kapatid. Mga kapatid, may ipapakita ko sa inyo. Last na lang na condition. May ipapakita ko sa inyo na gusto ko ipakita sa inyo, right? Kasi parang relate na ako dito eh. Gusto ko ipakita. 6-0. Relate na dito ako mga kapatid. Pag binabasa ako ito at kung sa ilong ko kinapamalanduman sa Tagalog. Ano yung kinapamalanduman sa Tagalog? O parang kung iniisip ko siya, kung ginapamalanduman ko parang nakasarap ko sa pakiramdam. Parang naiiyak ka, parang siksil, parang ganun. So gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid gusto ko ipakita sa inyo ang bride. Gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid ang bride. So, pinisan ko na lang ng mabuti para maulit na mamaya. So, just give me a minute para nakabasa ko siya. So, paragraph. Saglit lang. Paragraph 69. Okay, 69. Okay. Palit ka lang parang jump ka lang kita. Paragraph 69. Gusto ko ipapasa. I think of a little story. If I'm not taking too much of your time now, it is really preliminary. I will just for a purpose to feel till I feel the Spirit just right to start. So, paragraph 72. O 72. So, alam mo kapatid, medyo sa kanila mo para hindi mo basa kagapagyan mo na yung iba sa ulit. So, may pinakamayaman noon sa Chicago. Pinaka-push ng mga radyoan sa Chicago. So, ang anak niya nagkanto sa
na mga radyohan dahil maghanap sila ng mga pangasawa niya. Amen? So, nagpagkaalam ng mga radyohan at ng mga babae, paragraph 77, please, nang alam nila na darating ang anak ng boss nila. Siyempre, pasahan nyo na dyan sa inyo sa 16, para nakakompleto nyo. So, laman nila mga katuran. So, these young girls put all the regulars that carry on for this boy when he come out, and it's one of them was sure he was going to get this boy. So, dito sa pinakauna na malaman nila, nagsipag-handa sila, nagsipag-gaya sila, nagpapasuot sila ng mga magagandang damit na kung paano sila mapansin, makaput attention sila sa anak ng boss nila na sobrang yaman mga kapatid sa Chicago. Amen? So, ito na, yun na. And then finally, when the boy came, they went out and got him in the old Western style, the backboard, and they come in shooting their guns and carrying on, you know, and acting up. And on the night, they had a big dance out there, an old-fashioned dance, and all the ranchers around about and coming in with their dancing and so forth. And verse 10, you know, why this went on was Jubilee for 3 days. Grabe ang preparasyon mga kapatid. Nagpapaputok sila ng mga baril, nagsasayawan sila, ang pagkain, parang pista, parang Jubilee. 4 days, grabe yung preparasyon. Ala, dance, ang mga babae, nagsuot ng mga gano'n na damit. Ala, sayaw sila na sa west now, walang sayaw, nakapansin sila ng sun, ng pinakabos nila, lahat ginawa nila mga kapatid. Amen? So, then one night, this boy stepped out there of the place, just rest a while from dance and get away from the girls, and they have been going down towards the rural. There went a little girl, kind of very looking, and she had a wristband full of water. She was the precious, and they thought, I never seen her before. I wonder where she came from. So he just puts it in his way to go around beside the farmhouse and go down there and come back side of the coral and get there. She was barefooted, she stopped, she had her head down, she seen who it was, and she was very shy. She knew this good person. She was just a cousin to this girls. Their father was foreman on this big armor outfit, so she kept looking down. She was ashamed of being barefooted. He said, what's your name? She told him, why aren't you out there? To the restaurant, as she kind of made excuses. Narinig ko mga kapatid. Bakit? Di ba ang mga kadalagahan doon nagsasayaw, ang mga kuko nila, sobrang ganda ng mga cuties, sobrang ang gagaling nila, ang gaganda ng mga damit nila. Hallelujah! Hanggang isang gabi na umay ang anak ng boss, umikot doon sa kabila, sa likod, doon sa pinsa, sa fence. May babae doon na nagbuhugas ng lahat ng mga pinagkainan nila. Hallelujah! May babae doon. Amen? Walang-wala. Kahit sinilas, wala. Hallelujah! Narinig ako mga kapatid eh. Alam mo ba na parang naiiyak ako? Kasi, bridal na ako mga kapatid eh. Naiiyak ako muna narinig ko. Okay lang ba kung ako? Walang-wala siya. Kaya ano man ang mga pinagdaanan natin sa buhay, nakikita lahat ng Diyos mga kapatid. Ang testimony ng ating bishop na rinig ko nung anniversary na founding sa Talisay. Sobrang kirot sa puso ko. Dahil sabi niya doon sa Angeles, yung pinalabas siya na church, doon daw siya sa kalye na natira. Sabi niya ng kapatid natin bishop. Tapos may mga kapatid na nagbagan ng loob para tirahan niya birahe. Ayun, umikot siya, nakita niya ang babae na kapaan. Sobrang sipag. Wala siyang may nahiyang pamasay sa kalagayan niya.
So the next night, he was here again finally. He was sitting out there and they all got carrying on everything. They sit on the coral fence and watch for her to come through this water out and they watch her. And they said to her, they said, you know my real purpose of being here? She said, no sir. My purpose of being here is hunting a wife. He said, I find the character in you that God that gave us Father. I'm not a prophet, no, I'm not a prophet. I was thinking of the charts. Hallelujah. Amen. Kaya, tingnan natin, kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin, nakikita ng Diyos. See, my purpose of being here is hunting a wife. You see, they find the character in you that they do not. Amen? So mga kapatid, ang Diyos, hallelujah, nakita niya tayo, kahit wala tayo. Amen? Kumpraan ang ibang mayang people. Tingnan niyo itong mayang people. Tingnan niyo ito, ang mga mama niyo. Minsan hirap na sa bahay. Uy, mga young people kayo, Lord. Tingnan niyo, sobrang sipag niya. Sobrang sipag niya, nakita niyo ng Diyos. Amen? She said to me, may I complain of such a thing? See, that's the man whose son. He owned all the companies and ranches throughout the country and everything. See, I couldn't find one in Chicago. I want a real wife. I want a wife that character. And the thing that I'm looking for. I see it in you. See, will you marry me? He said, it started with her. And she said, yes. Amen. Naisip niyo ba? Naisip niyo ba tayo? Diba? Sino ba tayo? Sino ba tayo na nagustuhan ng Diyos? Sino ba tayo mga kapatid na nagustuhan ng Diyos? Hallelujah. So, ayun na. Now, you just make yourself ready. Until I give up, and I'll give you and I'll take you away from here. You want to work like this? No more. I'll take you. And I'll go to Chicago and I'll take you a home like you've never seen. You see, I don't never had a home. I don't never had a home. Amen? Ipatuloy ko na lang para makatapos ka talaga. Given travel there, during the time there, she won everything that she could do. Was it money, $100 a day, whatever she had. Her board to buy her wedding dress for the time of the church. She got her garments ready. Amen? Garments ready. Hallelujah. Nag-display tayo. And you know when she displayed this wedding garment, her cousin said, why you were sinning? You went to think that a man like that would have anything to do with you. Sino ka ba? Sino ka ba? Wala ka naman eh. Sobrang hirap lumahat. Tagahugas ka na lang ng dato eh. Sino ka ba na gugustuhin niya? Sino ka ba? Ano ba meron ka? Amen. Praise the Lord. Sige lang. But he promised me, amen. He is promising, I believe his word. Pero nandun ko sa iyo, nananalataya ako. Amen? So, he was just making a fool out of you. See, God, somebody, God, one of them, pinagluloko ka lang. Pinagluloko ka lang. Ikaw, gugustuhin niya. Kami, sobrang ganda ng damit. Mga kuko, sobrang ganda. Ang damit, wala ka man, hindi ka man nagustuhan. Ikaw pala. Sino ka ba? Amen? So getting later and later, they finally arrived. So then now he was to be there. So he didn't see any garment and she got even heard from him. But she know he would be there. So she dressed up in her wedding clothes, got things ready. Amen. Sino ba dyan ang parang nakatago na sa paglilingkod? Basahin mo ito na and she hadn't even heard from him. But she know he would be there.
ano namang hina ka. Hindi ka nakikinig eh. Hindi mo pinapakinggan eh. Wala kang pakialam eh. Sabi mo, darating ang Panginoon. Nangako siya na darating siya. Darating siya. Amen. So they got to laughing and put their hands around one another and then they got on their chin. Ha! Laughing on that for little silly kid. Na, hawakan sila ng paa ng kamay. Kaya mag-ikot sa babae. Ha! Tawa sila ng tawa. Ikaw! Oto ka talaga. Kailangan, bakit ka naniwala? Bakit ka naniwala? She's just so there. Not a bit of flesh in her. Praise the Lord. She was holding the flowers and everything got to the fix. Just struggled to know his bride has made herself ready. Amen. Wala tayong pakialam mga kapatid. Ano man ang sabihin ng tao ito. Ano man ang rinig na kinakuman. Wala tayong pakialam. Hawa ang muna. Amen. This is now. I told you it was wrong. Sin coming. Amen. So I told you it was wrong. And then coming. See, I got 5 more minutes. Hallelujah. Then, sabi nga ng isa, sinabi na namin sa iyo na hindi darating. Sabi naman natin, oy, may 5 minutos pa. Amen? So mga kapatid, sakit lang. Gusto ko mga kapatid na basta iparinig ito sa inyo. Para natin. Kaya dito na, bibigyan ko na. Mga kapatid. Amen? She jumped over the tree and out the door. He jumped out. Carried, she
mismong pangalan, Lord Jesus Christ.